Kumusta mga kaibigan? Isang magandang umaga sa lahat. At kung mapapansin ninyo ay kakagising lang po natin. Oras po natin dito sa bansang Lithuania ay alas 6 po ng umaga. Nandito tayo ngayon dahil mayroon po tayong mga pag-uusapan patungkol po doon sa mga nag-aantay ng TRP nating mga kababayan dyan sa bansang Pilipinas. No? At yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Pero bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit mo na ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. Dahil maraming pa po tayong pag-uusapan patungkol po dito sa bansang Lithuania. At huwag po natin kalilimutan, i-share po ang ating mga videos para makarating po sa ating ibang kababayan na nais pong mag-apply or interesado po dito sa bansang Lithuania. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan sa umagang ito dahil marami na po tayong nakikitang katanungan patungkol po doon sa mga pag-aantay ng TRP na bakit daw may matagal at bakit daw ang iba ay mabilis na. Bakit yung iba naman ay magkasabay silang na-interview sa Migris, subalit yung mga kasabayan niya ay mayroon na, siya ay wala pa siyang natatanggap na email mula po sa Migris. So, bali yun ang ating pag-uusapan. Alam niyo po mga kaibigan, dati po ay medyo mabilis po ang response ng Migris po sa application po natin sa TRP. Sa ngayon, dahil sa dami na po ng mga Pilipino na mga pinaprocess na papunta po dito sa bansang Lithuania, siguro medyo natatraffic or medyo natatagalan ang ibang mga aplikante na para ma-process ang kanilang TRP dito po sa bansang Lithuania. Or matagal po silang nai-email dahil nga sa marami pong nakapila or marami pong ginagawa sa ngayon ng ating migrasya dahil yun nga marami ng mga Pilipino na papunta or aplikante dito po sa bansang Lithuania. Dati po ng time po kasi namin mga kaibigan ay kukunti pa lang kami dahil kami po ang unang bugso ng mga Pilipino na papunta po dito sa bansang Lithuania. After po sa amin, nagkasunod-sunod na po hanggang sa dumami na po masyado ang mga Pilipino. At marami na pong mga open hiring dito po sa bansang Lithuania para po sa mga Filipino workers. Kaya medyo sa dami na po siguro, medyo na natatagalan yung iba. So doon po sa mga nagtatanong na bakit po minsan nauna pa tayo ni-interview sa Migris ay mas nauna pong nakaka-receive ng email yung mga nahuli lang na na-interview. Tayo po na nauna ay wala pa. So, pagdating po sa mga ganun, mga kaibigan, minsan kasi, depende po kasi yon sa process ng dokumento po natin. At nakadepende rin po yon sa company or sa employer po na ating papasukan dito sa bansang Lithuania. Ang iba po, minsan natatagalan dahil nga, yun nga, nabanggit ko na kapag may problema nga po ang ating employer dito po sa bansang Lithuania ay medyo po natatagalan yon at may mga inaayos pa po yon may mga inaayos pa bago po napaprocess ang TRP po natin dito sa bansang Lithuania dahil ang migrasya po ng bansang Lithuania ay hindi po nagpa-process ng isang aplikante ng isang company kung yung company po na inyong mapupuntahan or yung na-applyan ay mayroon pong konting problema dito po sa bansang Lithuania. Kaya bago po nila pinaprocess ang ating TRP ay pinapaayos muna po ni Migris ang problema ng company po ninyo dito sa bansang Lithuania. So kapag naayos na po yun, na continuous na po yung process ng TRP po natin dito sa bansang Lithuania. Kung mapapansin po ninyo, minsan nakaka-receive po tayo ng email na dahil nga minsan nagkakaroon tayo ng suspension sa pag-process ng TRP po natin. Dahil nga po yon minsan sa problema ng ating company o nating employer dito po sa bansang Lithuania na in-applyan po natin. Kaya inaayos po muna yon. Kaya minsan nadidelay yung
process ng TRP po natin. Or minsan naman, mga kaibigan, sa dokumento po natin ay may hinahanap po sa atin. Dapat po natin i-comply yun yung mga hinihingi po sa atin ni Migris para ma-process po ang TRP po natin. Minsan, yun din po yung nagiging cause kung bakit po minsan matagal or na-delay yung process ng TRP po natin, no? At hindi naman po ganun ang lahat ng senaryo. Minsan po talaga, minsan matagal po tayo nakaka-receive ng email dahil nga po doon po sa dami nga po ng pinaprocess ng migrasya po natin. Dahil yun nga padami ng mga Pilipino dito. Kaya be patient po tayo mga kaibigan kapag tayo po ay matagal na hindi nakaka-receive ng email. Dahil yun nga, sinasabi ko, na ang process po ng TRP po na talaga natin, yung po pinaka-minimum, pinaka-maximum, 45 days to 90 days, no? Kaya, be patient po tayo. Ngayon, yung mga lumalampas pa ng 90 days, mga kaibigan, pagka okay naman pong interview po sa atin, baka may inaayos lamang po na mga dokumento. Kaya, medyo lumalampas po tayo ng 90 days. Pero yun po ang pinaka minimum niya, no? 45 days to 90 days ang process po ng TRP po natin. Kaya, antay po tayo, be patient po tayo mga kaibigan dahil darating po ang ating TRP. Basta mga kaibigan, sisiguraduhin po natin na yung email po na binigay po natin sa BFS, sa Migris, ay dapat po, tama po yun. Kasi once na may nagkamali po doon kahit isang litra lamang or isang dot lamang mga kaibigan, ay hindi po kayo makaka-receive ng email mula po sa Migris. Kaya dapat po kapag nagbigay po tayo ng email address doon po sa BFS or sa pag-fill up mo natin sa Migris, ay dapat ay sigurado po yun, dahil napakahirap po, antay po nang tayo ng antay, yung pala ay mali po ang email po natin na binigay, no? Yun po ang talagang napaka-importante. At sa interview po natin sa Migris, ay sa mga nagtatanong po kung may nababagsak po, mayroon pong nababagsak mga kaibigan sa interview po sa Migris, dapat po ay masagot po natin ng maayos ang mga katanungan ni Migris para po ay maipasa po natin ang kanilang interview para po yon sa physical appearance sa ating pong visa or TRP dito po sa bansang Lithuania. So yun lamang mga kaibigan, nawa ay nakatulong po sa inyo ang update po natin at ang video po natin ngayon sa umagang ito at magkaroon po kayo ng kapanatagan sa pagantay po natin sa ating TRP. Basta sa interview ay lagi po tayong positive, no? Huwag po natin isipin yung negative na baka mabagsak po tayo. So yun lamang mga kaibigan, kung mayroon pa po kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section at mababasa po natin yan at kung kailangan pong itapik, kung kailangan po natin pag-usapan po natin at kung kailangan po natin na ma-response ko po kayo kaagad sa mga tanungan po ninyo dahil nag-check po ako dyan dahil yun po ang ating hangarin na makatulong po tayo sa ating mga kababayan. So salamat sa lahat, nawa nakatulong po sa inyo ang video ito. At kung nakatulong po sa inyo mga kaibigan, huwag nyo pong kalilimutan i-share ang video ito para po sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa mga interesado pong mag-apply po dito sa bansang Lithuania. So salamat sa lahat at God bless po, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino, mabuhay po tayong mga OFW. Bye-bye po at God bless po sa ating lahat. Bye-bye mga kaibigan.